Samahan niyo po ako sa aming paglalakbay sa Davao. So, pumunta po kami, pumunta po ako sa Davao kasi meron po akong mga kailangan gawin doon. So, nag-aasikaso po ako sa mga papers ko. So, wag na nang itanong kung bakit, basta pumunta kami ng Davao. So, yun nga, welcome to my mini vlog. So, dito nga sa airport ng Davao, maliit lang siya pero napakalinis po at saka ng mga tao dito, mabubuting loob, no? So, pagpunta namin ng Davao, napag-isipan namin ng husband ko na mag-rent ng isang motorcycle kasi nga, para magamit namin sa aming paglalakbay kasi hindi namin kabisado yung mga lugar doon. So, buti na lang, nandyan si Waze. So, as you can see, gumamit kami ng Waze para makapunta sa lugar na gusto namin puntahan. So, yun nga, binisita namin yung isa sa mga tourist spots nila doon, which is ang The Berries Farm and Cabin Restaurant. I'm not sure, nakalimutan ko kung anong name ng lugar, but I think it's Bansaan, Davao del Sur. Hindi ako nakakamali. So, yung travel time niya is from airport to the site is 3 hours talaga. So, medyo malayo talaga yung biyahe namin yan. So, but we enjoyed a lot kasi nga joyride na rin. So, awat at tulong po ng Diyos, hindi naman po kami napano. So, yun nga, napadaan po kami sa mga nagtitinda ng mga chicharon at saka fish cracker. So, mura lang po yan. So, pwede siyang pangnegosyo po. So, yun nga, patuloy ang aming paglalakbay papunta sa site. So, yun nga, napakalinis po ng lugar ng Davao. Wala po akong masabi. Wala po akong makita ng mga kahit na anong mga basura na tinatapon sa daan at saka nagsisigarilyo. So, hands off po sa mga nasa Davao po. So, disiplinado po talaga yung mga tao dyan. So, yun nga, we arrive in our destination. So, as you can see, papunta na kami sa site at maraming saging. So, siguro sa isa sa mga produkto nila dito is ang saging. So, yun nga, yehey! After 1,000 years, umabot din kami. Andito na kami sa site. So, sobrang, kahit pagod, enjoy naman. So, yung husband ko, sabi niya, pagod ako, pero okay naman. So, yun nga, na pumunta na kami, dito na kami. So, medyo kinakabahan ako dito pagpunta sa mismong restaurant kasi nga, napaka-peak niya. So, ano talaga siya? Mountain talaga, no? Namatang Tagalog sa mountains, bukid din so not sure kasi hindi po ako Tagalog po, nagtatagalog lang po ako para maintindihan po ako ng mga followers ko. Charot, may followers pala ako, no? So yun nga, pagdating namin dito, malinis yung lugar, malamig yung lugar kasi maraming pine tree. Pag maraming pine tree, malamig daw yung lugar, and then 100% true kasi malamig nga ang lugar, parang nasa Baguio ka lang. So pasok naman sa restaurant, maganda yung ambience ng restaurant, pang vintage yung dating. So, meron din silang mga nakalagay dito ng mga product nila kasi nga berries farm. So, marami silang tinatanim na berries like strawberries at saka mulberries. So, pwede din dyan mag-pick ka yung strawberries picking. Meron din doon activity na doon. So, pwede kang mag-picking doon. Depende sa bayad, depende sa grams na kukunin mo. So, hindi na kami nag-try kasi nga limited lang yung time namin. So, yun nga, marami silang vintage na mga kagamitan dito. May mga piano, jukebox, telephone na pang 1950s and iba pa. So, dito sa labas ng site, ito yung makikita nyo. So, wide yung harapan. So, meron dyan, nagpa-picture sila sa signage ng Berries Farm, Cabin Resort. Cabin, kasi meron silang room din. Pwede kayong dyang matulog. They can accommodate, but limited lang yun. Kailangan nyo ng reservation. So, i-search nyo lang kung gusto nyo reserve ng room dyan. So, yun nga. Salamat po sa thank you for watching!